Okay, usapang eleksyon. So, ngayong umaga nito, talakayin natin kung ano ang, mga batayan kung papaano ba tayo pipili ng ating mga lider sa bansa. Una, i-check natin ang plataporma. Ang plataporma ay ang mga plano niya, ang mga gagawin niya sa hinaharap kapag siya ay, nahalal bilang isang, lider ng bansa or ng isang siyudad. Sa kabilang banda, ang propaganda ay isang bagay na bias na pagtingin o ginagamit ito para makaimpluwensya sa ibang tao. So, kabilang din dito yung paninira ng mga katunggali at, iba't ibang mga kaparaanan upang, makuha ang sentimiento ng mga botante. So, ano nga ba dapat nating mas i-check? Mas i-check natin ang plataporma kumpara sa propaganda. Pangalawa, i-check natin yung kanilang background. Ano nga ba ang ginawa nila nung mga nakaraan? Kung sila ay matagal na sa politika, ano nga ba yung mga nagawa na nila noon? At ano kaya ang posible nilang magawa din ngayon? I-check din natin yung, kung yan naman ay baguhan, ano yung kanilang mga pinagdaanang trabaho noon. Ekonomista ba sila? Sila ba ay trabaho din sa gobyerno noon? Ito ay makakatulong sa pag-identify natin doon sa ating mga kagustuhan na, mangyari para sa ating bansa. Pangatlo, i-identify mo yung mga hinahanap mo sa isang politiko. I'm pretty sure na hindi mo hinahanap sa isang politiko or sa isang leader ng bansa yung marunong magbudots. Ang hinahanap mo ay yung makakalid ng bansa, makakalid ng inyong siyudad. Yun yung hinahanap natin. Minsan nadadala tayo sa mga budots-budots na yan, minsan nadadala tayo sa mga sayaw-sayaw na yan. Pero yan ay walang magagawa at walang kinalaman sa pagpapatakbo ng bansa. Hindi maiangat ng, sayaw ang, ating kapakanan sa ating bansa. Kaya, mas maganda na ayusin natin yung standard natin. Ang hinahanap mo ba ay isang leader na marunong sa batas? So, might as well na yung leader na either by pol sci background or di kaya nag-aral ng pag-aabogado. Yun yung kunin natin. Yun yung yun yung ilista mo bilang, someone na medyo, posibleng qualified para sa hinahanap mo na, ah, na leader. Yang bang hanap mo ba ay isang leader na, maganda ang paninindigan sa West Philippine Sea halimbawa, o di kaya leader na, maganda yung kanyang moralidad. Ano yung mga standing niya noon, ang mga, kung siya ay matagal ng senador halimbawa, ano ba yung mga batas na, ginawa niya, in-sponsor niya or sinuportahan niya or siya mismo yung, gumawa ng batas na yun. So, ito yung mga bagay na kailangan nating tingnan, 'no? At, pang-apat, alamin yung mga affiliates niya, 'no? Kasi kapag ang isang politiko ay kabahagi ng isang, organisasyon, ito ay nakakaapekto din sa kanyang mga decision makings, 'no? Sa kanyang plataporma, sa kanyang mga plano. ah Dito sa atin marami-rami ang mga political parties at iba't ibang political parties may iba't ibang lineage. Merong mga pro-China, merong anti-China. Alamin mo kung ano yung para sa'yo, sa tingin mo na makakatulong talaga sa bansa. At, kung alam mo yung gusto mo mangyari or gusto mo na para sa bansa, eh, might as well makikita might as well yun yung hanapin mo doon sa, pulitiko or sa tao na gusto mong ihalal. Panglima, pinakamaganda na ang leader natin ay may takot sa Diyos. Sa kasaysayan ng bansa, yan naman talaga yung problema natin. Marami tayong mga naging leader na walang takot sa Diyos. Kaya hindi takot mangurap, 'no? Hindi takot pumasok sa mga corruption, sa mga illegal na transactions, hindi takot na gumawa ng kasamaan. So,
dapat ito ay isa sa mga matitinding criteria na, actually hindi isa kundi pinakamatinding criteria na dapat nating tinatandaan. Now again, we are Christians. So, yun yung gusto natin na ano, after all we are in a democratic country. Gusto natin yung may takot sa Diyos. So, mga kapatid, sa susunod na election, itong upcoming election, might as well na pag-isipan natin kung papaano ba tayo boboto at sino yung ating iboboto. Huwag tayong maging alipin ng mga politiko. Ang mga politiko, they come and go, and they will tell you all the lies, all the things that you would want to hear. Pero mag-fact check tayo sa kada isa sa kanila. Dahil kung hindi, eh, hindi malayong mabudol na naman. So ito po yung mga 5 bagay na dapat nating tandaan sa pagboto ngayong, darating na halalan. Magkita-kita tayo sa susunod na video.